Sigurado akong maraming pag-uusapan ang video nga ito dahil tatalakayin natin ang pinakapotensyal na 11 na gustong-gusto ng Barca ngayon. Tulad dati, pwede kang sumali sa komento. Isa sa alang-alang natin ang minutong nilaro, goal, assist at iba pa. Sa tingin ko maganda ang video na ito, kaya bigyan mo na ng malaking like. Umpisahan na natin ang potensyal na 11 ng Barca para sa season 25-26. Hindi ako nandito para sayangin oras mo, kaya alam mo na, ang tamang goalkeeper ay si Joan Garcia. Uulitin ko, para sa akin, isa siya sa pinakamagandang signing sa nakaraang 4 o 45 taon. Maasahan talaga siya bilang goalkeeper mula umpisa. Tandaan, hindi na kailangan mag-adjust ng goalkeeper na ito dahil galing siya sa Espanyol at pamilyar na sa liga. Oo, pamilyar na siya sa liga, kaya hindi na niya kailangan mag-adjust sa kahit ano. Abangan sa World Cup, dahil siguradong makikita natin siya ron. Sasabihin ko, si Joan Garcia ay galing noon sa Espanyol at buong galang ko yan sinasabi. Ngayon, nasa pandaigdigan eksena na siya bilang isa sa top na goalkeeper sa mundo. At saka, gaya ng sinabi ko, magiging napakahalaga siya para sa koponan ng Espanya. Kaya sa tingin ko, malinaw na lahat ay sasang-ayon na si Joan Garcia ang goalkeeper na karapat-dapat sa posisyong yon. Gaya ng sabi ko, mapapasama siya sa top goalkeeper sa mundo. Sa depensa, may mga sorpresa. Hindi ko sure kung marami, pero tsak may ilan. Kaya mag-ingat ka dahil baka magulat ka sa akin. Mabugulat ka kasi marami ang magsasabi na si Jules Koundé ang right back dahil halos buong season siyang naglaro. Pero para sa akin, hindi. Para sa akin, hindi ko isasama si Jules Koundé dahil kailangan mas mataas ang hiningi sa kanya. At ganoon dapat sa mga manlalarong pwedeng asahan ng higit. Nasa Barca ka at na yung season, sa totoo lang, napakasama nito sa pananaw ko. Mula nang mag-goal si Jules Koundé sa Copa del Rey kontra Real Madrid noong nakaraang taon, hindi ko na nakita ang ganong laro niya. Pasensya na pero ilalagay ko. May isang Ginoo rito, si Eric Garcia, na hindi lang umabot kundi lumampas pa sa inaasahan ko. Napatahimik niya ako at aaminin ko yon. Napatahimik niya ako at itong taong ito, ilagay man natin siya dito o saan man natin siya ilagay, kailangan siyang mapasama sa pangunahing 11 sa potensyal na 11 ng season na 25-26. Kasi, pare, halos lahat ng minuto nilalaro niya at palagi niyang pinapakita ang antas na 8, 7, 8, halos siyam sa bawat laro. Para sa akin, hindi siya pwedeng mawala. Hindi maaaring mawala na si Eric Garcia ang ilagay sa posisyong ito. Kaya pasensya na talaga kay Koundé. Pasensya na rin sa mga taong umaasa na si Jules Koundé ang ilalagay ko dito pero hindi ko siya ilalagay. Magdadagdag ako ng isa pa. May sorpresa na baka di inaasahan ng iba. Para sa akin, Valde, pareho lang din. Ilalagay ko si Joao Cancelo pare. Ibig kong sabihin, patawarin niyo ako. Pero ganito talaga, patawarin niyo ako. Opinyon ko lang ito at sa huli, bawat isa ay may kanya-kanyang opinyon din naman by the way. Pero para sa akin, sina Jules Koundé at Alejandro Valde, wala sa kanilang dalawa ang karapat-dapat mapasama sa pinakamahusay na 11 ng Barca ngayong season. Tingnan mo. Dahil sa mga injury o kahit ano paman, wala akong pakialam. Kahit ano pang dahilan, para sa akin, hindi sila dapat nandito. Kaya si Joao Cancelo, para sa akin, talagang napatunayan niya na dapat siyang maibalik sa susunod na taon. Ilalagay ko siya bilang left back at sinasabi ko ito ng buong linaw. Para sa akin, dapat nasa dalawang posisyong ito sina Cancelo at Eric Garcia. Marami nag-usap kung sino ang papalit matapos umalis si Inigo Martinez. Sino ang dapat at hindi dapat nandoon? Para sa akin, si Pau Chubar, oo. Palagi niyang dala yung label na dapat talagang nandoon. Kasi maganda talaga ang ipinakita niyang performance na yung season. Siyempre, tulad ng iba, nagkaroon din siya ng ilang sandali na hindi ganoon kaganda. Pero para sa akin, si Cubar, oo, siyempre dapat talaga siyang nandito. Ang kapareha na sasama kay Pau Cubar, oo, wala nang iba, kundi si Gerard Martin na magaling din. Malinaw na si Gerard Martin. Ibig kong sabihin, sa pagkakaalam ko, isang beses lang natalo ang Barca habang si Gerard ay nasa loob ng laro. Ibig sabihin, yung kumpiyansa na naipapasa niya, yung pag-angat ng karanasan niya kahit bata pa siya, para sa akin, napakahalaga nun. Napakahalaga para sa mga tagumpay na nakuha ng Barca. Ibig sabihin, 2 kopa, ang Supercopa at ang Liga Espanyola ay dahil sa depensa, lalo na nasa magandang antas, di ba? Ang Barca, konti lang ang goal na pinapasok at marami silang na-score, nagsisimula pa sa likod. Para sa akin, ito ang depensa. I-comment mo ang sayo. Kasama si Cancelo sa kaliwang likod, Eric Garcia, kanang likod, magkaparehang sentral, Gerard Martin, kasama si Pau Cubarsí. Oo. Alam ko na dito, marami ang magkukomento ng mga bagay na baka hindi masyadong tugma sa ilalagay ko ngayon sa gitna ng midfield. Yung mga na-miss ko at hindi,
kung sino ang mas nakilahok o hindi. Siyempre, una kong ilalagay si Pedri. Para sa akin, dapat nasa top 5 o top 10 siya ng Ballon d'Oro. Napakagandang season ni Pedri. At dito ilalagay ko si Fermin Lopez. Ibig kong sabihin, ilalagay ko siya dahil naniniwala akong isa siyang midfielder na, sa totoo lang, based sa mga numero, malinaw na isa siya sa mga pinakamahusay sa Europa. Hindi lang natin pinag-uusapan ang Espanya mga kaibigan, Europa ang pinag-uusapan natin. Para sa akin, sigurado sina Pedri at Fermin. Sa posisyong ito, may duda ako. At hindi ko alam kung meron din kayong duda, pero si Frenkie de Jong ay pwedeng pumwesto dyan, pati na rin si Dani Olmo pwede ring pumwesto dyan, at pati si Gavi pwede ring pumwesto dyan. Tingnan natin kung magpo-focus tayo sa naging takbo ng season sa kabuuan. Siguro sa simula ng season masasabi kong si Frenkie de Jong ang siguradong sigurado dyan 100%. Nagka-injury si Frenkie kaya hindi siya nakalaro habang mahusay ang ipinakita ni Dani Olmo. Dapat sana siya ang pinili ko pero pasensya na sa mga hindi sangayon. Feeling ko may mga sasang-ayon din sa opinion ko. Ilalagay ko si Gavi pare. Oo, si Gavi nga. Alam ko na hindi siya laging nandoon. Siguro para mapasama sa pinakamahusay na koponan ng season. Pero kasi yung kinakatawan ni Gavi, yung pinaghirapan niya para makabalik, yung paraan ng pagbabalik niya. Sa tingin ko, dapat nandyan si Gavi. Totoo, patawarin niyo ako. Patawarin ako ni Frenkie de Jong. Patawarin ako ni Dani Olmo. Pero sa ilang buwan lang kasama si Gavi, pakiramdam ko bumalik ang kaluluwa ng koponan. Bumalik ang tapang, lakas ng loob. Lahat ng kinakatawan ni Gavi ay basketball. Mula Masia, taglay na niya ito hanggang ngayon. Para sa akin, ito ang top midfield ng Barca. Ibig sabihin, dito sa midfield at posibleng dagdag na signing bilang pamalit, ayos na para sa akin. Konti lang babaguhin ko. Magkakaroon pa tayo ng maraming video bago magsimula ang susunod na season. Gagawa tayo ng video kung sino pa ang kulang sa depensa, sinong player pwedeng kunin sa atake, at anong midfielder ang makakatulong. Sa tingin ko, halos wala nang mapapabuti rito, lalo na kay Fermin. Si Pedri naman, pinakamahusay sa mundo. Para sa akin, si Gavi ay siguradong marami pang mapapabilib kung magtutuloy-tuloy siya. Kailangan ko talaga siyang isama, lalo't kulang tayo sa atake. Baka ito pa nga ang pinakamagugustuhan ko rito. Kasi syempre, sa kaliwang bahagi, ilalagay ko si Rafinha. At siguro may kaunting panghihinayang pa ako doon sa friendly match na nilaro niya kasama ang Brazil. Dahil doon, sa huli, hindi kami nakapasok sa semifinals ng Copa del Rey. Natanggal kami at sana nandyan si Rafinha, malaking tulong sana siya. Pero sa tingin ko, kahit totoo na hindi niya naabot ang laro niya nung nakaraang taon. Mataas talaga ang antas. Ngayong taon, kailangan ko pa ring isama si Rafinha. Siya pa rin ang umaalalay at humihila sa Barca kapag kailangan. Nandyan pa rin siya. Sa tingin ko, karapat-dapat talaga ang mandirigmang yon sa posisyong ito. Hindi ko kayang hindi isama si Rafinha sa starting 11 na ito. Siyempre, sa kanang bahagi na yon, ang ating batang Maravilla. Ibig sabihin, dapat nandoon si Lamine Yamal. Para sa akin, napakaganda ng season na ipinakita ni Lamine. Sayang-sayang na sa huli, hindi na naman nakakuha ng isa pang titulo. Pero grabe ang pinaghirapan ni Lamine. Ang galing ng ginawa niya. Ibig sabihin, yung paraan kung paano binuhat ng isang 18 anyos na manlalaro ang koponan sa kanyang balikat. Buong koponan at matinding pressure. Kung paano niya hinarap at nalampasan ng pressure, lalo na kapag binabantayan siya ng 2 o 3. Talagang stand out ang season ni Lamine Yamal. Sa tingin ko, dapat siyang nasa posisyong yon. Sa punta naman ng atake, pwedeng si Ferran o si Lewandowski ang nandoon. Tingnan mo, bilang pagbigay-pugay, ilalagay ko si Robert mga pare. At sa tingin ko, magpapasalamat kayo sa akin. Ibig sabihin, ilalagay ko si Robert Lewandowski, isang makasaysayang striker. Alamat. Sa tingin ko, masasabi na nating alamat na siya ng Barca at hindi na siya maglalaro sa susunod na taon. Na-announce na. Kaya ilalagay ko si Robert Lewandowski. Alam ko na si Ferran ay may napakagandang stats. Pero bilang pagbigay-pugay, ilalagay ko si Robert Lewandowski pa rin.